Ka-Express, ngayong gabi, isang malupit na realidad ang bumalot sa pusong Pilipino. Quick shot! Natalo ang Gilas Pilipinas sa Australia at malinaw kung bakit wala si Kai Sotto, ang towering anchor na kayang baguhin ang momentum sa kahit anong laro. Showing us he is still hot from the outside. Sa FIBA Asia Cup 2025 quarterfinals, panay ang sakit ng what-ifs. 3 from KQ. Mula nang maaksidente si Kai sa kanyang ACL injury nitong January at hindi nakasabay sa biyahe ng team patungong Saudi Arabia, Of the night. This guy is just fear. nagdulot ito kaagad ng malalim na agwat sa pintig ng pambansang koponan. Si AJ Edo ang inaasahang ipalit sa frontcourt kasama si Junmar Fajardo, pero kahit may taas at tapang, ramdam talaga ang kulang ng 7-game presence ni Kai. Ang laro kontra Australia, nawala ang advantage sa rebounds, rim protection at anterior spacing ng Gilas versus Boomers. Kung nandyan sana si Kai, baka nagbago ang dynamics ng laro, iilang taktak, karagdagang defensive anchor at panibagong wingspan ang magpapahirap sa Australia sa bawat inside attack at mismatch ball screen. Sa bukod ng physical gap, meron ding missing moral kasama si Kai. Hindi lang dahil nagbibigay siya ng puntos at depensa, nagbibigay din siya ng tiwala sa buong koponan. Kaya ngayong gabi, habang nagmumuni ang Pilipinas sa pagkatalo, isang mahalagang aral ang lumitaw. Si Kai ay hindi lang player, isa siyang simbolo ng lakas at pag-asa ng Gilas. Sa wakas, hindi pa tapos ang laban para sa Pilipinas, pero ngayong gabi ay natuklasan natin kung gaano kahalaga ang presence ni Kai sa court man o sa puso ng bawat manlalaro at taghanga. Hindi na bago sa atin ang makita ang Gilas na lumalaban ng buong puso. Pero ngayong gabi, sa harap ng malakas na Australians, ibang klaseng hamon ang hinarap nila. At ibang klaseng puwang ang iniwan ng taong wala sa lineup na si Kai Sotto. Mula pa noong January, alam na ng coaching staff na mahirap ang magiging sitwasyon. Ang ACL injury ni Kai ay nagtabi sa kanya mula sa anumang competitive action. At kahit nakikita natin ang kanyang progress sa Japan sa rehabilitation, malinaw na hindi pa siya game ready. Sa FIBA Asia Cup 2025, malaking responsibilidad ang ipinasa kina AJ Edo at Junmar Fajardo para punan ang kanyang papel sa ilalim. Sa laban sa Australia, nakita natin kung gaano kabigat ang iniwan na gap. Wala silang takot umatake sa loob, alam nilang walang 7-3 shot blocker na kayang umabot kahit sa mga mahirap na tira. Si AJ Edo ay pumalag ng todo, si Junmar Fajardo ay bumangga sa mga higante ng Australia, pero malinaw na kailangan ng Gilas ang dagdag na haba at mobility ni Kai para ma-neutralize ang inside dominance. Hindi lang ito usapan ng height, si Kai ay may kakaibang kombinasyon ng length, timing at basketball IQ na bihira sa Asian basketball scene. Sa pick and roll defense, kaya niyang sabayan ang guard hanggang sa perimeter at sabay makabalik sa ring para mag-contest ng tira. Sa offense, kaya niya maging outlet sa loob at maging threat din sa labas, bagay na makakapersa sa kalaban na magbukas ng paint. At higit sa lahat, ang intangible na nawala, yung kumpiyansa na may Kai Sotto sa likod mo. Kahit hindi siya laging scorer, iba ang dala niyang presensya. Parang alam ng buong koponan na may safety net sila sa depensa. Kapag wala yun, nagdudulot ng dagdag pressure sa bawat rotation, bawat close-out, bawat help defense. Well, maraming nagsasabi, hindi naman dapat nakadepende lang sa isang player ang buong sistema. Totoo yun, pero sa mga laban na katulad nito, may mga talentong hindi mo basta mapapalitan. At ngayong gabi, kitang-kita kung gaano kalaki ang butas kapag wala ang pinakamahalagang Pinoy player sa loob. At ang tanong ngayon, paano babangon ang Gilas mula rito? Ang Australia ay isa lang sa mga pader na haharapin natin sa susunod na mga taon. Kung gusto nating makasabay, hindi lang pagbabalik ni Kai ang kailangan, kundi isang buong sistemang kayang mag-survive kahit mawalan ng isa sa pinakamalakas na sandata natin. Kung babalikan ang mga nakaraang laban, malinaw kung bakit maraming Pinoy fans ang naniniwalang iba sana ang kinalabasan kung naglaro si Kai kontra Australia sa FIBA Asia Cup 2025. Hindi ito basta usap-usapan lang, may matibay na ebidensya sa nakaraan. Noong July 2024, sa FIBA Olympic Qualifying Tournament, ginulat ng Gilas ang buong mundo nang talunin ang Latvia na sa panahong iyon ay nasa rank number 6 sa FIBA World Rankings.
Sa harap ng kanilang home crowd, ipinakita ni Kai ang kanyang haba, taas at galing sa depensa na pumigil sa mga towering shooters ng Latvia. Hindi lang siya naging rim protector, siya rin ang naging focal point sa opensa sa low post at high pick and roll. Kasunod nito, dumating ang isa pang himala, ang pagkapanalo laban sa New Zealand sa parehong qualifiers. Doon kitang-kita ang chemistry ni Kai, kina Dwight Ramos at Junmar Fajardo, na naging double ang pressure sa depensa ng kalaban. Sa kanyang taas na 7'3" at basketball IQ, nagawa niyang kontrolin ang rebounds. Ang dalawang panalong iyon ay hindi lamang nagbigay ng international respect sa Gilas, kundi nagpataas din ng confidence sa buong koponan na kaya nilang sumabay sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. Kaya ngayong wala si Kai kontra Australia dahil sa injury, natural lang na maramdaman ang kanyang kawalan. Sa laro laban sa Boomers, halata ang kakulangan ng isang natural rim protector at mismatch nightmare sa opensa. Walang towering presence na makakapigil sa interior attack ng Australia at walang malaking threat sa pick and roll na magpapaluwag sa perimeter para sa Gilas shooters. Kung naroon si Kai, hindi lang sana ibang depensa ang makikita natin, iba rin ang psychological impact. Ang Australia, kilalang may respeto sa talento ng Pinoy Giant, ay siguradong mag-adjust sa kanilang game plan. Sa isang high-stakes game gaya nito, minsan hindi lang skills ang nagdetermina ng panalo, kundi ang presensya ng isang manlalarong kayang baguhin ang dynamics ng buong laban. Sa pagkawala ni Kai, napatunayan muli ang matandang kasabihan sa basketball, you don't just replace a 7'3" game changer overnight. Pagdating sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, magbabago ang takbo ng istorya. Hindi na mababanggit ang Gilas bilang kulang dahil sa pagkakataong ito, maglalaro na si Kai. Ang buong bansa ay maghihintay sa rematch laban sa Australia, isang laban na tatatak sa kasaysayan. Sa unang sagupaan nila, ngayong 2025 FIBA Asia Cup, hindi naglaro si Kai dahil sa kanyang ACL injury at marami ang nagsasabi na yon ang dahilan kung bakit hindi natin nakuha ang panalo. Pero sa 2027, darating si Kai bilang mas matatag at mas kompletong player. Handa na siyang patunayan na kaya niyang baguhin ang resulta. At sa 2027, makikita natin ang sagot. At kung mangyayari ang inaasahan ng buong bayan, magiging ito na ang laban na magbabago ng kasaysayan ng Philippine basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.